sila. Tama po ba? So ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga points, details kung paano po natin simulan itong negosyong to on your first 30 days. Ayan, okay lang po ba yun? Okay lang? Kaya makinig po tayong mabuti at kumbaga, kung meron kayong notes dyan, isulat po ninyo. Alam nyo guys, ang nakakatuwa naman sa negosyo natin, ito po ay simple lang. Sabi mo nga simple. Simple. Kaya huwag natin gagawing komplikado. Nakakuha po ba? Yeah. Minsan, kaya nagmumukhang komplikado lang ang ating negosyo dahil tayo mismo, sarili natin, madalas lang tayong nag-overthink. Say mga overthink. Overthink. May mga bagay, okay, na iniisip natin na yun yung nagpapapigil sa atin kaka-analyze, therefore napaparalyze ang activity natin kaya hindi tayo nakapag-execute. Pero ang totoo, ang dali lang naman talaga. Nakakuha po ba yun? Nakakuha? So this is the portion of our centering na kung saan meron tayong mga discussions, meron din tayong ilang portion ng ating centering na merong question and answer. Okay? So ngayon, i-detalye ko po sa inyo ano yung mga kailangan nating magawa dito sa negosyong ito para tayo po ay guided. Okay lang po ba? Yes. Okay, so kung ready ka na, sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready na ba? Ayan. Okay, bawal matulog ha. Pag natulog, pakipatukan po. Ready na lang. Pag papatukan. Okay, simulan na natin. Alam mo ba, dahil dito sa negosyo natin, kapag tayo nag-i-start, importante na tayo ay connected sa ating support group. Sino rito yung alam yung support group kung kailan siya konektado? Taas kami. Yan. Pag sinabing support group, yan yung nangulit sa'yo pumunta dito. Ayan. Kilala niyo ba kung sino yung nangulit sa inyo pumunta dito? Yes. Ayaw mo naman pumunta, pero pinapunta ka. Tama? Ngayon, most of the time, tayo kasi, parang binabaliwala natin yun. Parang, ay, nako, kinukulit na ako nito mga to. Next week, hindi na ako pupunta. Tama? Ang problema, karamihan sa atin, dahil ang baba ng puhunan, ano, sometimes, yung commitment natin sa business, ganun din. Mababa din. Nakakuha po ba? Yes. Kaya sometimes we suggest, kung ang issue natin ay yung commitment level, bakit di mo subukan kumuha ng mas mataas na package para kahit papano, mas committed ka? Tama po ba? Ayun yun. So ngayon, ang maganda naman sa support group, okay, dito, ini-establish natin yung basic skill set mo dito sa negosyo natin. Para mas mabilis ang pinaka-paborito natin lahat. Ano mas mabilis? Yung ROI. Sino dito gusto mag-ROI isang buwan lang? Bawi ka na. Ayan, syempre, wala na. Sinong gusto 1 week, bawi ka na? Posible yun. Posible. Pero, syempre, depende naman yan sa oras, effort na binibigay ng isang tao. Tama po ba? Syempre, dagdag mo na rin yung mga tamang gagawin niya. Kasi merong mga neopreneurs na mapapansin mo, ginagawa ng business part-time, 3 hours, 4 hours a day, pero medyo hindi lang medyo fit yung ginagawa nila. Hindi siya effective. Kaya, ang bagal ng ROI. Nakakuha po ba? Ayan. Ngayon, ang support group, okay, importante na tayo ay connected sa kanila dahil nandiyan din po ang flow ng information. So yung mga information. May mga bagay ka na tatanungin on that day, alright? Na pwede mong itanong kagad sa support group mo para smooth ang business nyo. Tandaan po natin, lahat ng neopreneur na nag-start, lahat yan pantay-pantay. Alright? Pero, doon na nagkakaroon ng lamang at hindi lamang pagdating kung sino yung may alam. Nakakuha po ba? So, halimbawa, sino po rito marunong na mag-demo? Sino po rito marunong mag-enroll na service provider? O, di ba? Kita nyo? So, ibig sabihin, pag ikaw na one shot ka sa field, I mean, merong isang prospect, either service provider, or pwedeng neopreneur, alright? On that day, or on that moment, you can sign up someone gamit yung app mo. Di ba, pwede ka mag-sign up ng service provider, tatawanan siya, tama? Set siya na schedule. Pag hindi natin alam yung flow, paano nagsa-sign up, tayo ang nawawalan. Tama po ba? Alam nyo, nakakatawa lang sa negosyo natin. Ang maganda lang dito, kahit medyo may ganun tayo, tandaan lang natin dito, nakakatawa lang din po dito, wala ka namang binabayarang pwesto, tao, kuryente, di ba? Kaya somehow, parang, ay, hindi naman akong binabayaran ng OPEX dito, kaya okay na, kahit medyo bagalan ko. Tama? Yung kasi nangyari, pero imagine mo, kung meron kang binabayaran ng operating expenses, maniwala ka araw-araw lalabas ka, may kakausapin din. Baka
right now, kung 14 days ka ng neopreneur, kung alam mo may binabayaran ka monthly, siguro baka 200 na service provider mo. Tama ba? Pero dahil wala kang binabayaran monthly, di ba? Dahil nga tech business to, okay lang na slow down. Pero ang totoo, nasa sa'yo pa rin. Kung titake mo yun as advantage or titake mo yun as hindi. Tama po ba? Kaya ngayon, ang support group, kapag ikay connected, nagbibigyan ka ngayon ng mga diskarte kung paano magagawin yung negosyo mo na maayos. Nakakuha po ba? Ibig sabihin, ikaw na bagong neopreneur ngayon, huwag na huwag kang makakalimot sa iyong support group. Nakakuha po ba? Nakakuha po? Yes. Mas mong antayin na yung support group pa, yung magpa-follow up sa'yo, uy, sir, kamusta na? Sir, ilan na yung service provider mo sa area na yan? May mga tanong ka ba? May mga problema ba yung service provider mo? May kulang ba sa IT, sa ganito, sa ganito? Tama? Ikaw mag-follow up, imbis na ikaw yung ipa-follow up. Nakakuha po ba? Yes. Alam niyo po, may one word po dyan na tawag commitment. So, yung mga commitment. Ayan, committed ka ba? Kasi magkaiba yung nag-sign up lang sa committed na nag-sign up. Tama po? Yes. So, okay lang po ba sabihin na sa katabi natin, friend? Huwag mong antayin na mag-follow up sa'yo. Ikaw ang mag-follow up. Nakakuha po. Mas maganda yun para yung mentor mo, siya ang busy. Tama po ba? Nakakuha niyo po? Alright, so next. At tandaan po natin, kinaliit natin yung support group na yan para magkaroon tayo ng channel of supports bukod sa kumpanya, alright, bukod po sa atin, meron pa tayo mga mini support group na organization din po ng mga neopreneurs. Nakakuha niyo po ba yun? Parang concept po ito ng tulungan. Nakakuha niyo po? Ayan, parang ayaw niyo ng tulungan. Okay lang po ba? Yes! Ayan. Okay, so next. Learning is a continuous effort. Alam niyo po mga kaibigan, syempre umatid kayo ngayon dito, at nakabot tayo minsan ng 11, di ba? Isa naman, nakagalang tapos, pero most of us, ma-attend lang parang sa isang buwan isa. Tama po ba? Hindi natin alam na yung salitang learn, alam mo ba na kahit pagtanggalin mo yung earn na yun? Learning, a-attend ka ng attend, ang dami mong natutunan, mamaya earning ka na. Ang problema, dahil hindi tayo natututo, konti lang yung mga nakukuha nating information, at the same time, yung commitment level natin bumababa kasi hindi tayo nagpapakita, kaya hindi tayo kumikita. Ayan, nakakuha po. So, anong lesson po dyan? Para kumita, magpakita. Ayan, nakakuha po. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, sabi mo sa kanya, friend. Magpapakita ka ba? Kasi ang hirap magturo ng taong wala. Tama po? Tama. Kahit ulit-ulitin natin yung Q&A dito every Monday, okay, kung ikaw ay a-attend isang beses lang, sayang yung effort ng kumpanya para maturuan ka, sayang din yung pera. Nakakuha po? Yes. Ngayon guys, bakit ko sinasabing continuous effort? Hindi ibig sabihin na umattend ka na ngayon, bukas magaling ka na. Tandaan natin to. Every day na ginagawa mo yung business, alright, dumadami ang mga tanong. Palalim ng palalim ang mga tanong. Kung dati, kagaya niya, may mga simpleng tanong, paano pagka ganito ilalagay? Paano pagka ganito ilalagay? Pwede ba yun? Hanggang mamaya, ang tinatanong na sa'yo, ano yung level ng security ng app nyo? Medyo tech na, kasi mga nakakausap mo, mga IT na. Pero gusto. Tama? Iba-ibang tao, iba-ibang industriya, iba-iba ng tanong. Tama po ba? Yun nga lang, yung mga tanong na yan ay na-encounter mo if you are doing the business on an everyday basis. Pag kami nagtatanong at may tanong, ibig sabihin may nangyayari. Kasi may interesado. Pag wala nagtatanong sa negosyo mo, ibig sabihin walang nangyayari. Kasi wala kang kinakausap. Kasi hindi ka rin nagpa-kita. Tama po ba? Kaya sa dulo, hindi ka kumita. Tapos sisihin mo yung taong umulit sa'yo. Kasi alam mo to, hindi naman ako kumita dyan. Bakit nagpakita ka ba? Tama? Nakuha po ba natin? Yes! May effort ho. Hindi ko po sinasabi na ang pera ninyo rito pag nag-sign up kayo, mag-i-interest. Wala, may pinaka po ba sa inyo gano'n? Wala, ito po ay negosyo. Tama po ba? Yes. Dahil negosyo, lahat ng negosyo, may effort, may oras, may binibigay po na atensyon. Tama po ba? At
hayaan niyo po kami na habang nagbibigay kayo ng effort, attention ninyo, oras ninyo, commitment ninyo, napapagod kayo, nagugutom kayo, napupuyat kayo, hayaan niyo kami na turuan kayo. Tama po ba? At hindi masayang yun. Ngayon, ang ibig sabihin po niyan is, kung meron tayong mga activity, ladies and gentlemen, dapat po, present po kayo. Nakuha? Yes. Kasi maniwala man mo kayo sa hindi, kung nagustuhan mo yung presentation na talagang kikita ng pera. Alright? Talaga na makikita ng pera. Pero kailangan, ikaw mismo, present. Ayan, nagigets? Kaya kagaya po nito, ayan, continuous learning is the minimum requirement for, ano daw? Success. On any Field. field. Ibig sabihin, kahit dito sa field ng technology, malipat ka ng ibang field. Napunta ka sa mining. Layo, di ba? Nag-uumay ka ng mga kung ano. Continuous learning pa rin. May pinag-aaralan pa rin. May natututunan pa rin. Tama po ba? Yes. Ito po ay isang value na kung saan, kahit sa ang industriya ka mapunta, dapat dala-dala mo. Kasi kung alam mo ay hanggang dun lang sa natutunan mo at hindi po yan nag-grow, hanggang dun lang din ang level ng income na pwedeng dumating sa'yo. O imagine natin to, umatin ka ng one day, Monday. The following days, hindi ka na nagpupunta, hindi, kaya ko din, alam ko na, pakinggan ko na lahat, feeling ko, di ba? Ang problema doon, ginagawa mo siya araw-araw, parami ng mga tanong, magugulat ka, parang ang hirap. Parang hirap gawin. Ang problema kasi, binuhat mo mag-isa. And this business is not created to be that way. Nakakuha niyo po. This business is created na bubuhatin po natin sama-sama. Kaya nga po kami nagpa-franchise ng Neopreneur. Kasi gusto namin, may kasama kami. Nakakuha po ba? Yes. So kung kami, nagamuha ng technology, alam namin na kailangan namin ng kasama, paano yung Neopreneur na nandun na wala dito, nag-isip na kaya niya buhatin mag-isa? Tama po ba? Tama! Parang magulo, tama po ba? So ibig sabihin, magpakita ka, matututo ka, pag matututo ka, susunod na malaki pa tayo. Nakakuha po ba natin yan? Yes. Yan ibigay ang commitment. Nakakuha po ba? Yes. Alright. So on the next slides, magkakaroon po tayo dito ng exercise. Alright. So ang plano po kasi natin dito is yung mga neopreneurs natin, dahan-dahan, mabigyan po natin ng tinatawag natin na advanced training, hindi lang sa tech, kundi sa sales and marketing. Bakit? Pinasok ko technology. Bakit sales and marketing yan? Tandaan po natin to, ano? Bukod po sa web development na gumagawa ay mga developer, ito pong portion na to na activity po natin, natural may kinalaman sa marketing. Tama po ba? Tama? Yes. Aware po ba tayo? Ito po ay marketing na usapan. Tama? O ngayon, dahil may marketing na usapan, ang tanong, sino po rito ang gusto or may experience sa sales and marketing? Taas naman. Yan, meron ilan. Pero majority, wala. Which is, gano'n naman talaga ang mga first-timer. Kaya nga ang mga tao nagpa-franchise, alright, dahil ayaw na nilang gumawa ng sarili nilang system, mag-trial and error, i-adapt ko na lang yung system na yan, gamit yung magandang brand na yan, pwede na ako kumita ng pera. Tama po ba? Tama! So, walang pinagkaiba dito. Ibig sabihin, paano ka namin matatrain, alright, na mas madami pang iba-ibang series, kung paiba-iba din ang baga paiba-iba ng mukha yung nakikita natin. Tama po ba? So, ibig sabihin, alright, yung ating learning, kailangan natin ituloy, ituloy. Paano, press, kung umabot na ng 10 years, natututo pa rin ako. Ayaw ko nun. Bakit? Kasi, kahit 10 years na, ang dami pa rin natutunan, malamang ang level mo nun, sa abroad ka na natin ipag-usap. Tama? Kumikita ka na ng malaki. Tama po ba? Ang mga ina-enroll mo na, mga service provider doon sa labas ng bansa. Kasi, when you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, you're dying. Tama po ba? Tama? Kaya kapag ikaw ay natututo, nag-grow ka. Kahit along taon mo na, basta natututo ka, nabubuhay ka ng nabubuhay. Nakakuha mo ba natin yan? Yan, parang gutok na po talaga kayo. Huwag na po kayo gano'n malapit ng natin. Mabilis lang naman to. Alright, next. Ano nga ba ang basic skill ng isang neopreneur na kailangan bago ka umalis dito sa ating centering, ma-establish mo na sa sarili mo, kailangan matutunan mo. Alright? Bakit
ko pinapakita to at bakit ko pinakita yung support group. Hindi namin kayang i-mentor sa inyo in 3 hours lahat ng basic skill na dapat natutunan mo. Tama? Ang madalas mo nakakausap sa negosyong ito ay yung support group mo na 24/7, pwede mong i-chat. Pwede kayo mag-meet. Tama ba ba? Na sila ang magtuturo sa inyo. Nakakuha mo ba? So ngayon, alam mo na kailangan connected ka. Sumunod, alam mo na dapat sunod-sunod ang natututunan mo. Okay, simulan natin. Ano yung unang-unang kailangan? Ito. Dapat marunong kang mag-up. Demo. Nandito ba yung team leader ng support group na kinabibilangan mo? Yan, pakititigan mo. Yan, sabihin mo sa kanya, turuan mo ko. And pag hindi po kayo tinuruan, meron po tayong corporate paddle, no? Pinagawa po natin. Pinapaddle po natin ang mga leaders na hindi nagtuturo ng ating technical details. And totoo po yun, meron talaga. Alam nila yun. Okay, so ngayon, kapag marunong ka mag-app demo, ito kasi yung basihan para malaman ng kliyente mo, service provider man o neopreneur. Alright? Alin man sa dalawa ang gustong pumasok, ano? Yan ang konsepto ng kabuuan ng ating negosyo. Paano ba nag-work yung process pag nag-online booking na? Pag nakita ng tao na marunong ka mag-demo, meron kang provider app, meron kang user app. Usually, ang ginagawa si ating prospect o download ng user, yung fully pilot. Di ba? Download yan. Ikaw may provider ka. Tama. Sino rito nakakaalam ng username, password ng demo natin? Yung iba hindi din alam. Tingnan mo yung team leader ng support group nyo. Mamaya, pagkatapos itong ating centering, pasapin mo siya, pahingi ng username. Okay? Paturo ka. Ngayon, pagka marunong ka na, ikaw yung provider, siya yung user, since siya yung prospect mo, ikaw yung pagpipindot ng lahat ng mga i-click. Paano mo ito kay kasi yan? Nagets nyo, merong A, merong B. Nagets, nag-uusap yung dalawa. At once na napakita mo na, seamless lang pala ang transaction ng booking. Mas mahirap pa mag-book ng Grab. Sabi, oo. Mas mahirap pa pala mag-book na Lala mo. Ay, oo. Yung atin, really lang, click, okay na. So, pag nakita niya yung demo na tapos ang booking, ang dali lang pala yan. Ang ganda niya na. Tumataas ang level ng interest ng tao. Tandaan natin ito, mas nagkakaroon ng interest ng isang tao pag nakikita niya visually. Visually. Hindi lang sa PowerPoint, ha? Siyempre, pati dun sa mismong demo, kasi yun, real time nangyayari. Download niya yung app, nag-demo kayong dalawa, kahit anong i-chika mo dun, kahit paano, kung nagka-interest siya, malaki ang chance na maisa-sign up mo siya. Nakakuha po ba natin? Yes. Nakakuha po? Yes. So, ibig sabihin, kung lumagpas ka ng 7 days sa kumpanyang ito, nang hindi ka marunong mag-demo, may mali ka ng ginagawa. Nakakuha po ba? Ilang araw? 7 days. Hindi 17 ha? Nandito ako 7. Ilang araw? 7. Ayan. Sa Tagalog, ilan? Ito. Ayan. Nakakuha po. Sa Espanyol, ilan? 7. Ayan. Malinaw ha? Ayan. So, within 7 days, dapat marunong mag-app demo. And next, ayan, dapat marunong po tayong mag-register ng service provider at sumagot ng FAQs. Bakit? Kasi, kapag kaya na demo mo na, maraming tanong yan. Ay, ganda yan. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Paano yung ganito? Paano yung ganito? Ang dami. Maniwala ko kayo. Kaka-attend mo dito sa ating mga centering, ang tanong, paulit-ulit lang. As far as we remember, parang 40 tanong lang yun na paulit-ulit. Wala nang ibang tanong na dumadagdag after. Yun lang. So once na na-master mo majority ng question, narinig mo kung paano sinasagot kahit hindi pa tinatanong sa'yo, o edi lumalabas na expert ka sa negosyo. Pero ang totoo, makinig ka lang naman kanili. Di ba kang expert? Ayaw mo nun. Tama? So, ibig sabihin, knowledge is power. So, kumbaga, yung mga question and answer, yung mga frequently asked questions na yan na tinatanong dito, magugulat kayo, maten kayo dito straight 4 to 8 weeks. Paulit-ulit na tanong. At ang malupit, yung sagot, paganda ng paganda. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng perception,
Iba-iba tayo ng tingin sa bawat bagay, kakaiba tayo kung paano natin example, kaya nakakuha natin yung pinaka-peak na sagot dahil ito po ay collective na gathering. Nakakuha po ba natin yun? May sagot si ganito na okay, pero meron pa pala isang mas magandang sagot. Na kapag ikaw nasa field na upo ka, tinanong ka, sabi natin medyo big time, ang ganda ng sagot mo kasi narinig mo paano sinasagot eh. Anong iisipin sa'yo ng kausap mo? Itong tao to, alam niya ginagawa to. Marunong to. Magkano ba yan? 12.88. O sige. Nakuha nyo? Tandaan natin, pag nasa field tayo, people love to work with experts. Nakuha po ba natin? Pag hindi ka expert, pag utal-utal ka, habang nandun ka sa usapan nyo, tatanong ko teka lang ha. Tapos tinanong ka, gano'n ka na makatagal dyan? 4 months. Sarap pusukin sa ilaw, no? 4 months na. Frequently asked questions, hindi pa alam. Tama po ba? Bakit? Kasi hindi Kita. Tama? O ngayon, kumita ka na ba? Hindi pa eh. Natural. Kaya hindi kumikita, hindi nagpapakita, hindi connected, hindi continuous ang gawin. Connect. Nakakuha mo ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang gustong kumita? Mukha ba? Ayan. Buti naman. Okay? Paano kailangan gawin? Number 1, marunong man? Demo. Sumunod, ano? Marunong man? Register. At marunong sumagot ng? FAQs. Nakakuha po. Ngayon, may iba. Bakit nyo pa isulat lang ng FAQs dyan? Para babasahin na lang namin. Tandaan po natin to. Pag binigay namin sa inyo ng right pa yan, alright, hindi ka na pupunta dito, hindi ka na makikinig. O therefore, edi, siratin yung side L. Pagkamarin ka lang. Tama? Yes. Ayun yun. Alright. So next, ayan, kailangan din natin matutunan yung organizational basic building. Ito naman ay may kinalaman sa ating network building. Now, ito po ay mahabang usapin. Ano ho? Kumbaga, series of trainings po ito, series din of information gathering para sa inyo, para aware din po kayo bakit ito yung mga pinipili ng company natin na move. Nakakuha po ba natin? Parang ganito. Simple, insight. Alam niyo po ba na may network marketing po ang ating business? Yes. Alam po ba? Yes. Hindi niyo alam. Alam niyo ha? Okay, one time tinanong yan sa amin ng isang sa Sir Ligan. Wala. May nagtanong, hindi ko lang maalala kung sino nagtanong sa amin yan. Alala ko na, yung isang may-ari ng mall sa Cebu. Sabi niya, bakit nilagyan niyo ng network marketing yan? Simple lang. Wala kasi kaming ibang nakikitang way. Alright? Na sistema ng distribution of rewards. Alright? Na hindi mo lalagyan ng network marketing. Kung ito, agent lang, kung may kinabang lang yung nag-refer sa'yo, paano yung nag-refer sa kanya? Paano yung nag-refer sa kanya? Tama po ba? Para ma-rewardan namin kayong lahat, ang system na tanging available para lahat masaya, network marketing. Ngayon, pangit ba network marketing? Hindi. May mga kumpanya na nagpapapangit lang dito. Tama po ba? At may mga konsepto na nagpapapangit lang din dito. Pero kung pag-uusapan reward system, ito yung pinakamaganda dahil lahat laman. Nalibigyan. Nakakuha po ba? Ayun yun. Alright. So, ngayon, mahabang usapin to sa mga ganitong training na explain natin ano yung paniniwala natin sa marketing strategy na yan. Ano yan? Mga 2-hour session yun. I-explain ko sa inyo lahat bakit yung thesis natin dyan at yung pinili natin. Alright? Next is, pag-usapan naman natin yung roles of a newpreneur on the first 30 days. Ayan. Ito po talaga ang topic natin na abutin po ng 2 oras. Ready na po ba kayo? Yes. Alright. Ayan. Debiro lang po. Mabilis lang. Mga 30 minutes lang. Okay? Gutom na po ba? Ngayon, itong roles of newpreneurs na ito po ay somehow assignment po ninyo. Okay, sa mga assignment. Yan na kung saan, pag uwi po ninyo, pag nilay-nilayan po ninyo, okay, digest ninyo sa inyong brain, na paano natin ito ma-accomplish. Tandaan po natin, kayo po ay business owners. Ito, dahil franchise owners po kayo. Tama po ba? Pag sinabing business owner ka, you are in charge. Sabi mo nga, I'm in charge. I'm in charge. Mas malakas. I'm in charge. I'm in charge. Yung medyo galit na galit. I'm in charge. In charge ka. Nakakuha po.
tayo ng party na. Nagkakaroon tayo ng low belief doon sa ginagawa natin dahil ang baba po nung ating tinatawag na sense of ownership. Nagets po ba? Pag mababa ang sense of ownership mo sa isang bagay, tandaan po natin, ang hirap gumalaw. Lalong-lalo na kung involved ka. Parang ganito. Yan, yung negosyo natin na yan. Yung AWS, kila press lang yun. Sila na bahala dyan. Sila naman ang may-ari yun. Ay, sila yung mga team leader natin. Si Sir Anthony, ako, siya na bahala magparami ng mga service provider. Ako, support lang ako. Parang na lang ako sa kanila pag nagkakaroon ng mga branches sa ibang city. Doon pa lang, patay na yung mentality na magiging successful ka. Nagets nyo? In order for you to be successful dito, ikaw dapat nagsasagawa ng bangka mo. Nakagawa po ba? Yes. Kung kinakailangan na ikaw lang, sabihin natin, lahat ng mga neopreneur natin tamad. Alright? Hindi naglalagay na service provider. Walang mailagay. Imposibleng walang mailagay. Doon pa lang sa kapitbahay nyo, mayroong isa. Tama? Yes. Doon sa kapitbahay ninyo, doon sa society, or sabihin na lang po natin na community natin, sigurado ko merong isang marunong pedicure, manicure. Meron wala? Sa lugar natin, may nagpa-pedicure, may nagpa-manicure. Kukuha na mo na requirements. I-enroll mo na. Paano hahanapin yung mga services na yan? Bigyan ko po kayo ng tip. Pag umaga, may mga nagkukumpulan ng mga chismosa minsan. Tama ko ba? Yes. Lumapit ka doon, nagkilala po ba kayo ganito? Nagkilala, oo, dyan. Kasi ganito yan. No? Alam mo, yung yan, ganun din. Lahat ng story ang kukwento sa'yo. Mamaya, kantukin ko na, ako po yung sabi po ni Alan ganito, marunong daw po kayo pag ganito. Oo, marunong din. Sayang ka na. Pag gusto may? Pag ayaw marami? Nakuha? Yes. Nakuha po ba? Yes. Ang dali lang ng negosyo natin, kwentuhan lang, chika-chika lang. Tama? Mamaya, yung check mo, di, diretso na doon sa Gcash mo. Galing doon sa iyong kinita sa booking. Nakuha po? Yes. Kaya alam nyo, madali lang yung negosyo natin, basta gagawin mo lang talaga. Nakuha po ba? Yes. Okay. So, kailangan ng deep sense of ownership. So, yung mga ownership. Ownership. I'm in charge. I'm in I charge. own the business. I own the business. O bakit inown mo? Bumili ka. Diba? Lubas ka ng pera? Meron ba delivery dito? Wala, alam ko parang libre kami, bumili ka ng isa, libre ng isa, ng mga nakarang linggo. Tama last week, tama? Last week ba 3 weeks ago? Ba 3 weeks ago? Ayun. O, ibig sabihin, nagbayad ka pa rin kahit may libre isa. Tama po ba? Ngayon, naliman mo, yung level ng ownership mo, tandaan mo, ikaw may-ari na. Pag yan hindi lumaki, kasalanan mo. Nakuha po ba? Yes. Ayun yan. Okay. Ang unang role ng ating service provider on the first 30 days, yan, provide many. Yes. Yan, tandaan po natin. Alright? Ito pong negosyo natin, hindi komplikado. Simple po ito. Ang kailangan mo lang, mag-aalat ka lang ng 2 oras sa loob ng isang araw. Naku, wala akong 2 oras, Sir Gerald. Kung alam mo lang ang buhay ko, hindi mo ako kilala. Ha? Sino dito, pag uwi mo, nakakapanood ka pa ng YouTube? Sino rito, pag uwi mo, nakakapanood ka pa ng Netflix? Sino rito, baka talay ko pa kayo sa mga latest din, baka sure ako, nakakapanood ka? Sino rito nakakapag-toothbrush pa? Diba? At totoo niyan, ang taong busy, paano mo talaga ang taong busy? Hindi lang niya priority, kasi nasabi niya na, ay, busy ako. Tama mo ha? Yes. The fact, alright, na kumbaga tayo ay meron isang priority, isang bagay. Lalaan at lalaan natin ang oras niya. Ngayon, tandaan natin to. Itong pinag-uusapan po natin is not just an organization na non-earning. Tandaan nyo kung ito. Hindi po ito non-profit organization. Alright? Hindi po kayo mga volunteers dito. Ano ho? Napitawag kayo ng barangay, o ito gawin natin. Sige pa, paano mga walang pakialam kasi kaya nagpunta kasi may libreng pansit. Di ba? May mga ganun sa barangay. Ito ho, profit organization to. Interest namin
na kumita kayo. Nakakuha po ba? Kaya sinasabi po namin sa inyo ng mga neopreneurs sa inyong area, especially kung nasa Metro Manila kayo or nearby, sa Metro Manila, gawin mo ang prospecting ng service providers mo 2 hours a day. Isang oras sa umaga, isang oras sa gabi, or pwedeng 2 oras ang sunod. Kahit nasa opisina ka, pwede ka magtanong, hey friend, nakilala ka bang marunong sa skills? Bakit? May app kasi ako ito, edi may prospect ka na. Tama. Nagets mo? Yes. Kapag kinausap mo yung friend mo, gusto mo demo ko sa'yo, ganito yan. Magkano ang demo mo natin? Matagal na mo ang 5 minutes. Kahit ikwento mo, traffic, tanongin mo yung katabi mo sa boss, may kilala ka ba na may skills? Ano yung skills sa yung business mo? Kukwento mo lang. Nakakuha mo ba? Yes. Pag nagustuhan niya, ay, ang ganda dyan, marami akong kilala. Pwede rin ba ako dyan? Ay, oo naman, no? Hindi yung prospect ka na ulit. Ibig sabihin, gawin mo man to religiously or isama mo siya sa daily routine mo, magagawa mo. Kasi bakit? Ano ba pinopromote natin dito? Hindi ba tayo nagpo-promote ng supplement? Tama po ba? Tama? Yes. Although may supplement na package natin, pero hindi naman yun ang pinaka-main product natin. Alright? Trabaho siya eh. At yan ang hinahanap ng bawat pamilya, ng bawat provider sa isang pamilya. Dagdag, income. Ngayon, tayo na isang marketplace na nagma-market nito, nagko-commercial nito, at planong mag-commercial nito sa buong Pilipinas. Alright? Saan ka makakita na enlist ka, kami magma-market para sa hindi na kailangan gumastos ng Facebook ads. Kami na gumagastos ng Facebook ads. All you have to do is to sign up as a service provider. Nakakuha po ba natin? Yes. Pag gusto natin yung paraan. Tandaan po natin. Nakakuha po ba? So ano kailangan gawin? Para tayo po ay magkaroon ng service providers na may sign up. Tandaan natin ito, pwede tayong mag-prospect listing. Sulat mo lahat ng kakilala mo na may skills. Pag-uwi mo, bago ka matulog, or habang bumabiyahe ka pa uwi, kung nagmamanhero ka, syempre, huwag ka mag-prospect listing, makabangga ka. Okay? Kung hindi ka naman nagmamanhero, sulat mo. Tandaan mo, ang negosyo mo, kailangan nilalagay mo din sa papel at ballpen. Para mas seryoso. Seryosohin mo naman. Nakakuha po. Yes. Lagay mo, ito nga pala, si ganito. Alam niyo guys maniwala kayo kahit isang service provider lang makuha, may kilala pang ibang service provider yan. Correct. Kahit hindi mo siya alokin ng neopreneur, kaya mo makabenta ng isang linggo. Tetrace mo lang yung mga kilala nila. Tama? Tama po ba? Kaya mo. Ngayon, kung nakikita natin, ang company kasi ganito, nag-a-adjust lang ang ating marketing budget sa ads. Depende sa dami ng mga service provider na meron tayo. Kasi ang hirap naman, mag-commercial tayo ng massage, ang masahista natin 3. Pero budget natin 70,000 kada isang araw. Imagine mo, ang daming nag-book sa masahista. Kawawa naman yung kamay ng masahista. Hindi lang yun. Kawawa din umasa na mabubuk sila. Ay sorry ba? Masaset issuean sila. Ngayon, saan napupunta ang pinakamalaking budget ng ating commercials? Aircon technician, kasi na pinakamarami nating population. O nakuha ba natin yun? Yes. So, ibig sabihin, if you target a certain industry, alright, pag marami niyan, mas malaki ang budget natin para sa commercial. O mamaya, bibigyan ko rin kayo ng detalye paano makakatulong ang mga need yun. Okay? Dito sa ating movement. Okay, next. Remember that you are the key of this movement. Susi ka para lumaki itong konsepto na to. Paano kung ayoko maging susi? Huwag mo ka mag-alala, maghanap kami ng ibang susi. Kaya nga mga neopreneur, hindi natin sinasara ng, pag ito nakadami mga neopreneur, ano na tayo, hindi na tayo magtatanggap. Alam nyo, posible sana yun kung lahat ng neopreneur masisipag. Tama? Ang problema kasi, merong demographics yan, meron yung behavior, human variation, na minsan may mga nag-sign up na, ano yan, buwan ng taon na pang nag-enroll. Bakit? Kasi ang daming tanong. Paano kung ganito mangyari? Paano ganito mangyari? Hindi naman yan ang sagot, hindi naman pupunta dito. Parang ang gulo, no? Siya rin na sumasabotahin sa sarili niya. Tama po ba? Di ba?
Huwag po kayo masaktan, hindi po kayo pinapatamahan ko. Yung katabi niya. Okay? Okay. Remember that you are lucky of this new movement. Ibig sabihin, ang kumpanyang ito ay lalaki. Depende sa sipag ng ating mga newteners. Kaya willing kami to train everybody, those who are willing, na kung ikaw ay nagpapakita dito ng commitment, you stay connected, you're always learning, o edi lamang ka kasi yung iba habang patamad-tamad, ikaw nagtatanim ka na. Ngayon, pag malalaki na yung mga punong tinanim mo, kumikita kayo ng 150,000 sa booking, tapos ikaw na yung kinuha commercial namin, kumikita ako ng 150,000, nag-enroll na ako na service provider, blah 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 blah. Doon pa lang sila umakataw. Doon pa lang, totoo nga, sige, kuha na, pero hindi nila kaya mabuli yung kinikita. Bakit? Kasi una ka na nakapagtanim. Tama ba? Tama? So, ang totoo niyan, we are just looking for that person. Sino yung taong mauuna na yun? Nakakuha po ba natin? Yes. Ayun yan. So, okay. Tandaan din natin to. Pag ito po ay tinatrabaho natin, ito po ay give and take relationship. Ano? Kumbaga, binigyan ka namin ng chance to participate on this earning opportunity dito sa ating tech business. Alright? Just by franchising it with a very, very low amount. Alright? Ang maganda doon, ina-amplify mo naman ang kumpanya natin. At the same time, tandaan natin to. Kapag itong negosyong to ay tinatrabaho mo araw-araw, meron ka mga tao mamutulungan na magkaroon ng additional na pagkakakitaan kada araw. Dahil pag nilagay mo dyan, magbubuk yan, magkakapera yan tayo sila. Nakakuha mo ba natin? Yes. Nakakuha? Yes. Pag nagkapera, nagkaroon ng trabaho, matulungan ng pamilya? Imagine mo, dahil nagsipag ka lang, 2 oras, kumita ka ng pera, pero hindi mo nakita na may pamilya kang natulungan. Nakuha mo? Meron kang isang pamilya na napakain, dahil yung kanilang provider, merong skill, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng 3 booking, 5 booking isang araw, may pang-birthday yung anak nila. Dahil nagsipag ka. Tandaan mo, itong negosyo natin na ito, hindi lang ito negosyo. Nagbibigay ka ng trabaho sa mga tao, nagbibigay ka ng pagkakataon na magkaroon sila ng PNP. Nakakuha po ba? Yes. Kaya lumabas ka, mag-enroll ka ng service provider. Nakakuha po? First AYS to your peers. And ito nagkakaroon madalas ng gray area between the neopreneurs and the company. Ano? May mga neopreneur na, sige, enroll ako ng 3, enroll ako ng 5. Then after nun, wala na. Okay na, nag-enroll na ako. Kayo na bahala dyan. Ano gagawin mo, sir? Dito lang ako, gano'n-gano'n lang ako. Check kami mangyari. Mali. Tandaan nyo, franchise owner kayo. Tama? Imagine mo, sino rito nakatikim na ng franchise ng Siomai House? So, Master Siomai. Ano po ba? Basta kahit anong Siomai, nasa food ka. Meron kayo naka-Siomai team, pwede rin nyo. O ngayon, ganito yan. Imagine mo, sige na nga, huwag na lang Siomai, 7-Eleven na lang. May nag-franchise ng 7-Eleven, sabihin natin ikaw yun. Okay? After mo mag-franchise ng 7-Eleven, nagbayad ka ng magkano ba franchise niyan? 1.7M. Wala pa yung inventaryo. After mo, pagkabigay mo ng pera sa kumpanya, o yan yung pera ko o palakihin nyo yan. Ganun ba nangyayari? Hindi. Ang ginagawa ng 7-Eleven, ino-rent pati yung may-ari. Dapat yung may-ari marunong din maglagay ng ice cream, yung Slurpee, or kung ano-ano pa. May training din. Kasi once nahawak mo na yung brand ng 7-Eleven, i-operate mo yon ng sarili mo. Nakakuha mo ba? Ngayon, kung ikaw, owner ka ng 7-Eleven sa area ninyo, syempre, ang gagawin mo, gagawa ka unang-una sa on these modern times, syempre, gagawa ka ng Facebook account na 7-Eleven mo. Sabi, taga-Bago Bantay ka, 7-Eleven Bago Bantay. May postings yan. Tama? Either meron kang tao na nagpo-post para doon, at kapag ka itong 7-Eleven na to ay nagpo-post na, may personal account ka, di ba? Si-share mo? Yes. Share mo, di ba? Ito malupit, may 7-Eleven kang franchise. Kukwento mo sa mga kaibigan mo? Yes. Ay pare, dito kayo punta, huwag na kayo punta sa maraming 7-Eleven, dito malapit. Endorse mo? Yes. Bakit? Bakit po? Gusto
Gusto mo kumita, endorse mo kasi you're in charge, meron kang sense of ownership. Pero bakit tayo, na mga neopreneur, franchise tayo, diba? Pero hindi man natin ma-share yung post ng company. Tama? Na hindi man natin ma-share na meron tayong service provider na in-enroll. Tama po ba? Yes. Tama? Ni hindi man natin mapadownload sa mga kaibigan natin yung app. Ano ba yung simpleng download? Ang downloads po ngayon, parang likes lang din yan. Sulat ka ng 200 pangalan ng mga kaibigan mo sa isang papel. O sabi mo, parang baka pwede pa-download dito. Ano yan? Basta download mo. Pwede bang mangyari yun? Ano nga yan? Basta servisyo yan. Kung meron kang 200 na napadownload, pwede mo kausapin isa-isa. May aircon ba kayo? Baka gusto mo magpabook ng aircon, dito yung service provider ko, piliin mo pangalan, Ernesto. Galing yan. Ganito. Alam mo, dahil na mag-book dyan, ganito yan. Tama? Ngayon, yung tao, ay, oo, kailangan ko. O sige, book ko. Na-book. Kumita yung service provider mo. Yes. Totoo yung booking? Yes. Totoo, kasi nangyayari yung demo. Malamang nangyayari din yung totoo. Tama po ba? Kasi you take in charge of everything. Yung iba nag-enroll na service provider. O bakit di pa nabubok? Company ba? Anong nangyayari dyan, Sir Liam? Pati pa nabubok yung enroll ko na. Nasa pusukin sa inyo, di ba franchisee ka? Endorse mo din. Tama? Tama ba? Yes. Oo naman, bakit? Kasi dapat proud ka. Proud ka, tandaan mo, tayo pa lang ang first in the country na kaya gumawa nito na nationwide level. Nakakuha mo ba natin yun? Yes. Share mo. Pa-download mo sa Facebook friends mo. Sino rito may Facebook friends na 500 pataas? 500 pataas? 300 pa ba? Ano medyo kayong ay na social media. Alam mo, kahit yung 300 mong friends, sure ako lahat yun kakilala mo. Hindi lang naman na 300 yan, isa namimili ka lang. Tama? Kahit lahat yun pa-download mo eh. Sure ako doon sa Facebook friends mo, kung aircon technician ang sinign up mo, okay? Meron doon kahit 10% may aircon. Bakit ito paaantayin? Na makita nung kapitbahay mo, nung kumpare mo, nung kaklase mo nung college, nung high school, nung elementary, nung pinsan mo, nung tito mo, nung tita mo, yung upper servisyo sa commercial sa Facebook, eh, pwede mo naman sabihin sa kanila eh. Tama? Hindi po ako galing ito kaliwanag lang. Nakakuha po ba? Yes. Part po yun ng sense of ownership. Pag nalaman nung mga kakilala mo, yung mga kakay mo, o kakay, kaibigan, ayan, kapitbahay, katrabaho, kaklase, kaaway, di ba? Pag nalaman nila lahat yun, at nakikita pa nila yung commercial, maayos pa, ano nga ba yan? May download ka? May download ka. Pag may download ka, sa area mo, mabubook ba yung service provider mo? Yes. Binigyan mo ng trabaho sa service provider mo? Yes. Hindi ka makakalimutan kasi nag-effort ka. Tama. Ngayon, ang company naman, anong ginagawa? Pinapaganda pa ng pinapaganda yung system. Nagma-marketing tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na ang marketing ay ating sano lang mag-isa. Tandaan po natin to, on your own little ways, you can create your own community of service providers, of users. Di ba yung user na masama, user po ng app? Nakuha po. Kahit ikaw lang, sa community mo. Sino rito pupunta sa mga simbahan? Yung mayroong lagi nagpupunta sa simbahan. Minsan sa simbahan, di ba, minsan may mga gathering yan. Di ba? O, brother, ganito, ano masasabi mo dito? By the way, may bago na pala akong business after service. Hindi ko kayo bebentahan. Ang goal nito, pagaanin ang mga solusyon sa buhay ninyo. Alam mo ng ganito, book mo, ganyan. Download mo naman, brother. Sure ako, kahit yung mga taga-simbahan na download ko na. Suporta sa'yo. Ano ba naman yung download? Tama? Tama. Ngayon, gawin mo 2 linggo yan. Kwento ka lang ng kwento. Magulat ka na, 500 download ka na. O, edi marami na mabubok yung service provider mo. Ikaw pa lang kaya nung kumita. Wala pa yung marketing ng company. Sa'yo mo, tama. Tama. Sa paano mas malambing, tama. Tuha niyo? Yes. In your own little way, kaya mo mag-create na community. Alright? Ngayon, ang gagawin ng company, syempre, mas palalakasin pa yun. Minsan kasi, alam nyo, nakakalungkot mag-isipin. Meron kasi mga ganun na
nag-enroll ako ng SP. Ano na nangyari? Parang ano, share mo kasi, masuwal ko ilong mo. Tama mo ha? Ngayon, share isang beses, tama ba yun? Araw-araw dapat. Kung ikaw nga may-ari ka ng 7-Eleven, share araw-araw, share mo yung 7-Eleven mo. Tama ba? Kasi entrepreneurs ka eh. Tama po ba? Proud ka sa business mo. Do you agree? Yes. Ayan. O, ang tanong, naka-download na ba kayo ng app natin? Yes. Sorry po kayo. Yes. Kasi may mga ganyan. Naalala ko, nagpunta kami ng Cebu. Sino rito nag-download na? Wala nagtaas na kamay. Sino rito nag-pay in na? Lahat nagtaas na kamay. Nakakuha? Yes. Alright. So, ayan. Get user download from friends, family, workmates, etc. Alam nyo guys, yan, ang maganda dyan, dikit yan. Kinausap mo to, download mo, hey friend, may kilala ka ba tubero? Yung pinakamagandang tuberong kilala mo? Ay, oo, si Kuya ganito taga sa amin, pwede ko pa siya makausap kasi nalagay ko siya dito eh. Ay, bakit? Present mo. Demo ka mo. Ganda niya na. O, ano gusto mo? Sa akin yan doon si Kuya na tuberong kilala mo. O maging neopreneur ka na. Maging neopreneur na ako. Pwede may sign up ka na. Madali. Yes. Sige. Tama? Nakuha mo ba? Ayun, iba kasi pinag-isip, ba't ako pag-endorse ng neopreneur? Kakompetensya ko naman yan, pagka yan sinailan ko. Mali, tandaan mo, lahat ng transactions niya may 1% ka. Di bali ng mali, basta madami, mas malaki yun. Yes. Tama. Alam niyo ba, ito simpleng example. Dalawang example ng bibigyan natin. Alam niyo ba dati sa SM yung merong alkansya na pagka may mga sinasadya talaga ng SM na suklian ka ng mga 10 cents, 25 cents. Sino rin na suklian na ng ganun sa SM department store, supermarket, di ba? Tapos ikaw, feeling mo, ganda naman itong 10 centimo na to, nabigay sa akin, butas, di ba? May yung 5 cents. Ano gagawin mo? Ilalagay mo dun sa alkansya. Kasi may bata doon. Pag-aralin natin siguro. Alam mo ba na daang-daang milyon ang kinikita nila doon sa isang araw? Kasi buong Pilipinas, centimo. Pero milyon na. Kaya marami na pagtapos ang SM. Bumili sila ng eskwelahan, National University, doon nila pinag-aaral lahat ng kanilang mga eskwelahan. Ano ko nalaman, may friend kami na graduate doon. Dahil doon sa mga sentimo. Kaya yung mga neopreneur na yan, na nako-convert mo, yun nga sentimo eh, 5 cents. Ikaw sa 100, may piso ka. Piso, mas malaki. Nangihinayang ka pa, di ba? Nakakuha nyo? Yes. Kaya pag gusto mag-neopreneur, huwag mong pigilan. Kasi malay mo, dumami service provider ng taong ito, di ba? 500, 1,000. Eh kung may tigpipiso ka sa lahat ng mga yon, 1,000 araw-araw, isa lang naman na sign up mo, isa lang, tinamad ka na, may panalo 30,000 pa din. Paano pa kung masipag ka? Tama? Tama. Alright, so sino dito ang nangangako na magpapadownload na sa kanilang mga friends? Family members. Kaya tingnan nyo yung nagtaas na kamay. Pag next week wala na pa-download dyan, si hot seat po natin. Biro lang. Tandaan po natin to, ito po yung ating negosyo. Lahat ng mga download sa area ninyo, kayo din po may kinabang at service provider ninyo. Di ba? Imagine mo to, nakalimang ka sa community nyo. Di ba? Yung download. Lahat ng service provider mo, matik, pasok. May magbubok pa sa akin, yan, alam mo ba, 5 na pa-download ko dito. Hindi mo magkakainterview. Magagandahan mo nga ang quality mo. Kasi mayroong review yan. May stars yan. Pag 1 star ka, dami mong back job, wala kang booking kasi lifetime yun eh, yung nakalagay doon. Diba? Pagka masama ugali mo, lakas mo magmura, pwedeng lagay yun, 1 star, lakas magmura. kada ayos ito, diba? Pwede yun, diba? Pero maganda gawa. Nakakuha nyo? Yes. Aariin yung inyo kasi. Nakakuha po ba? Ayan. So, itutugin mo na yung party natin. Okay, next. Ayan. Endorse your service provider via social media and post their successful bookings. Bakit? Kasi, tandaan natin, yung mga friends natin
yung ating mga ka-workmate na hindi naman kasama sa community natin, makikita nila, uy, ang ganda nung anong negosyo yung booking na yun? Hindi ang dali. Alam mo yung Lazada, alam mo yung Grab, alam mo yung Lalabo. Ganon, pero trabaho. Talaga, bago yan paano yan? Ganito yan, nalikadero ko sa'yo. Nakuha? O ngayon, kapag pinapost mo sa social media yung mga successful bookings, kasi nga, nagpa-download ka, di ba? Sabihin natin sa barangay nito, 500 na pa-download mo. Ngayon, matik may kliyente ang service provider mo. Bukod pa yung commercial natin. Tama? Ngayon, imagine mo pag lahat yung nagsabay-sabay. Nakikita na nila yung commercial, may kilala pa sila sa community na kagaya mo na nagpapa-download, at meron pang isang malupit magslagay ng service provider, in no time, sikat yung app natin. Ito maganda, nauna ka doon. Ikaw ngayon ng OG doon. Di ba? Nakakuha po ba? Yes. Ngayon, ang maganda dyan, dahil nilagyan mo ng effort, alright, pwede pa tayo maglagay ng mga successful bookings na patunay na talagang totoo ha. Kasi minsan, ano yan yung nakwentuhan, kaapat, na nakwentuhan. Totoo ba? Parang hindi naman, hindi naman ganyan. Ikaw yung naunang neopreneur doon, nagpo-post ka ng mga successful booking, share din yan ng mga, uy pre, share mo naman to, ano ba naman yung pa-share? Sa mga tropa natin, di ba yung mga gano'n? Yes. Pre, palike naman ito. Minsan nga tayo nagla-like contest eh. Sino rito yung nag-share na kasi may friend tayo na minention tayo dahil mayroong contest yung anak nila. Di ba? Maraming ganon. Minsan nga kahit beauty pageant ng mga kung ano-ano, lalaki, babae, at iba-ibang kasarian. Di ba? Sinishare natin yan. Pero paano pa yung negosyo natin? Nakakuha niyo yung concept? Yes. Nakakuha niyo? Yes. Okay. Alright. So next, ito na, organizational building. Dito, ang maganda naman dito, dahil connect pa rin yan, may mga tao na magkaka-interest sa negosyo. Kaya you have to do is to set business presentations. Ayan, and then expand your organization. Paano mo gagawin yan? Ikaw ba magpe-present? Hindi mo kailangan mag-present. Nandiyan ang support dito na marunong mag-present. Set mo ng schedule. May presentation na gustuhan sign up. Cycle lang po yan. Nakakuha po ba? Basta ginagawa mo negosyo 2 oras sa loob ng isang araw. Ngayon, kung naaliw ka, naka 5 oras ka. Ang masaya kasi dito, sa ganitong business, dahil chika-chikat mo, nakakatanggal mo ito ng stress. Kasi kwento ka lang ng kwento, ganito yan. Excited ka pa. Mamaya, nakakakuha ka na ng service provider, yung mga kaibigan mo, nag-download ng app, nagtulungan mo sila sa mga problema nila sa bahay nila. Di ba? Then after nun, nagkaka-interest sila sa business mo, paano ba yan? Kali ko ba expand din sa amin? Pwede, o send kita presentation. Ikot na ulit yun. Ano? Madali o mahirap? Madali o mahirap? Madali. Kahit hindi mo ito gawin sa community nyo, trabaho ko sa Ortigas, doon sa Ortigas, pwede. Nakakuha po ba? Nakakuha nyo? Sumay ka lang yan, traffic, taga-haba ng pila, kwento ko, pwede. Walang masama, tandaan natin ha, hindi natin kailangan ikahiya ang negosyo natin. Bakit? Nagbibigay ka ng trabaho sa tao. Nakakuha po ba natin yan? Yes. Yung ibang negosyo nga hindi nahihiya. Tama? Pero anong inaalok nila? Gastos. Tama? Tama po ba? So, ayan. Siyempre, hindi lang dapat percent ng percent. Kasi minsan, resetan mo, sign up, hindi mo naman tinuruan kung paano gagawin. Diba may mga ganyan pagka-sign up ng friend nila, friend, excited yung friend nila, ano gagawin ko? Teka lang, easy ako Hindi niya sinabi na may ganitong gathering, hindi niya sinabi na may support group, hindi niya sinabi na may training. Pinasign up na. Tapos yung friend, babak ko, pinasign up ako dyan, Nagreklamo sa opisina. Papatulpo ko kayo. Just by a single person na irresponsible sa kanya duties.
kanyang negosyo. Kami naman mag-explain, paano yung kami papatuloy, ganito. Siyempre, hindi naman kami kausap yung abogado din natin. Hindi naman lagi nangyayari to, no? Pero merong mga ganito. Siyempre, ito yung negosyo at ito ay binubuo ng mga tao, so kanya-kanyang human variation. Pero imagine mo, no? Isang tamang pagkakaintindi lang sa negosyo natin, marami tayong mga sakit na ulo na maiiwasan. Tama po ba? Yes. Mas smooth, mas gusto natin. Although, I agree na syempre meron mga bumpy roads. Merong mga difficulties. Normal po yun. Pero the fact that you're skilled, alam mo ginagawa mo, alam mo yung tamang discarding gagawin mo, at simple lang naman ang ginagawa natin, mas smooth po yan. In fact, baka hindi mo mararamdaman yung mga bumpy roads. Nagawa po? Yes. O ngayon, pag ito ginawa mo sa start 30 days, chances are you have the 95% of ROI. Yes. Yes. Tama po ba? Yes. Paano yan, sir? Kung 1 hour lang kahit, ang importante nagbigay ka ng oras ka pa. O, edi 60 days, ROI ka. Nakakuha po. So, pakipicturean para po, pakipicture. Ayan, yan ang gagawin mo natin, alright? Anyways, may mga katanungan po ba?